Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda na Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus.
ganda ng buhay kong Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! Ayan, kamusta po? Binagyo po ba tayo kagabi? Di naman, ano po? The Lord is still in control. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, how good you are to us, Lord. And because of it, Lord, we want to praise and thank you, Lord, sa umagang ito. Napakabuti niyo po sa amin. Salamat po, Lord, sa proteksyon niyo po kagabi, sa bagyo na dumaan. Maraming salamat po at iningatan niyo po kaming lahat, Lord, at wala naman pong napinsala. How good it is to give thanks to you, O Lord. To sing in your honor, O Most High God. To proclaim your constant love every morning and your faithfulness every night. Because of what you have done, Lord, we sing for joy. Kaya sa umagang ito, Lord, ibabalik lang po namin ang aming papuri at pasasalamat sa inyo. Walang sawang pasasalamat sa kagandahang loob na tinatanggap po namin sa inyo araw-araw. Be with us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Maraming salamat kay Lord, sa magandang araw na naman na pinagkaloob sa atin para po magbahagi na naman ng salita ng Diyos. Sa Psalm 92 verses 1 to 4, gusto ko lang pong basahin sa inyo. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning and your faithfulness every night, with the music of string instruments and with melody on the harp. Your mighty deeds, O Lord, make me glad. Because of what you have done, I sing for joy. So ngayong araw na to, ang gagawin lang po natin, we will sing in His honor and we will proclaim His constant love. Kaya with the music of string instruments and tabi rito, we will sing for joy. Kaya yan po ang gagawin natin ngayong umaga na ito. At handang-handa na ang ating mga kapatid, ang ating Voice for God sa lahat po ng inyong mga request. Pero bago po kumanta sila, gusto ko pong batiin si Pastor JB. Pastor JB, happy birthday po sa inyo at kay Brother Buddy Baksal ng ating San Mateo Prayer Group. Yan. Maligayang kaarawan sa inyo. This is your day po. Kaya enjoy it, kahit lockdown po, pwedeng i-enjoy. Dahil ito po ay araw na binigay ng Diyos para sa inyo. Kaya pakinggan na po natin ang ating Voice for God para po sa kanilang unang awitin. Ito po ay galing po kay Sister Mila Santarinala and Sister Odette na request. Come and see. See the amazing display of God's power working in the life of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the life of those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Come and see the amazing display of God's power working in the life of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the life of those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him.
Amazing, amazing. My God is amazing, awesome, wonderful, almighty is my God. Amazing, amazing. My God is amazing, awesome, wonderful, almighty is my God. Almighty is my God. Almighty is my God. Ayan. Thank you, Lord. At ang pangalawa naman pong aawitin nila ay galing po kay Sister Marikit Paulino, Walang Makapaghihiwalay sa Atin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit mo nasain, pag-ibig niya'y wagas at walang kapantay. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit mo nasain, pag-ibig niya'y wagas at walang kapantay. Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Ang pag-ibig ng Diyos ay lagana sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Pag-ibig ng Diyos ay lagana sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay.
Thank you, Lord. Sarap namang magpuri kasama sila. Thank you, Lord. At ang susunod po ay galing naman kay Sister Glo Garcia. Ito po ay ang Nung Una Pa Man. Paborito ng marami. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, nilinya tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos, tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi magbabago. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos, tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo aming iyaya, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi magbabago. Ikaw ang aming Diyos, tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi magbabago. Ikaw ang aming Diyos, tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo aming ihayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi magbabago.
Thank you, Lord. Ayan. Bago po sila umawit nung panghuli nilang awitin, tignan po muna natin, ayan, anong tawag dun? Beatbox po ay si Brother EJ. Brother EJ, taas mo naman ang kamay mo. Ayan. Para po sa hindi nakakaalam, kasi kahapon lang pala nila nalaman yung iba na si Brother Arnold at si Sister Joy ay magkapatid. Kahapon lang daw. O, biro mo sa tinanggal-tagal natin, ano? Para po sa kaalaman din ng iba, si Sister Joy daw ang ate. Pinaalam ni Brother Arnold. Ayan po ang anak niya, si Brother EJ. Tapos, si Brother JJ naman. Ayan. Oo. Idol ko yan si Jay eh. Si Brother Jay ay anak ni Minister Jerry. Sunod naman po ay si David. At si David ay isa din sa mga technical natin dito sa ating programa na to. Si Brother David naman po ay anak ni Brother Louie. At ni Sister Joy din. Baka hindi niyo po alam na mag-asawa si Sister Joy at si Brother Louie. At si Brother SJ. Siya naman po, ang tawag nga po namin yan si Master SJ. Kasi all around po siya, lahat ng mga instruments. At siya yung mga nagtuturo sa mga bata. Siya naman po ay anak ni Pastor Simple at ni Sister Jennifer. Na mamaya ay makikita nyo rin naman po. So, thank you Lord sa kanila pong service na ito na ino-offer kay Lord at glory to God. Para sa huling awitin po nila, ito, natawa ko ng konti kasi sabi ni Minister Ali, I wonder where are all those kingdoms now? Like Enchanted Kingdom, Disney Kingdom, sabi niya, PBA Kingdom, where are all those kingdoms now? Maraming ang nag-request nito. Dito po ay galing kay Sister Angel Pugay. Si Doktora Remy, nakalimutan niya yung title, kaya kinanta rin niya. Nilagay lang niya sa comment. At kay Brother Ali. Sabi ni Brother Ali pala sa comment niya, oo nga daw, para daw palang si Iko na, si JJ. Iko bili mo ng jacket si Brother Ali. Okay. Ayan po, His Kingdom Lives. I've been searching, I've been wondering, where am I going? What am I doing in this world we live in? Fighting for survival, but still failing, gaining nothing in my everything living. Some have so much, many have few. Do you know the way to make your dreams come true? Humbling yourself will give you the wisdom and knowledge to have wealth, honor, and longevity. Where are all those kingdoms now? Where are all those dynasties now? Where are all those empires gone forever? But the kingdom of the Almighty lives on forever. Just submit yourself to Him as your King, and all the graces and all the blessings will pour on you like rain.
those kingdoms now? Where are all those dynasties now? Where are all those empires gone forever? But the kingdom of the Almighty lives on forever. Just submit yourself to Him as your King. In all the graces, in all the blessings will pour on you like the rain. Yan. Thank you, Lord. Maraming salamat sa Voice for God. Glory to God. Glory to God po yan, mga kapatid. Salamat din sa talent na binigay sa kanila, no? At ginagamit naman po nila ito para sa gawain ni Lord. Ngayon naman po, magkakaroon po tayo ng isang sharing. Nasabi ko po sa inyo na hindi po masyadong reliable yung ating internet, kaya ang gagawin po natin ngayon, kung meron po kayong mga gustong ipagpasalamat o sharing, i-video nyo na lang po yung sarili nyo, tapos isend nyo po sa Messenger or Google Drive. Sa akin po, o kaya kay Sister Tata, at preferably po, mga 5 minutes lang po para marami tayong makover. Ano po? Yan. Pero ngayon, meron po tayong isang sister na, ano muna siya, ano yun? Exempted muna siya sa 5 minutes kasi malayo naman ang pinanggalingan. Ito po ay si Sister Janine Grace. Anak po siya ni Sister Lai. Para dun sa mga na-assign sa Batangas, di ba? Si Sister Lai na taga Pampanga din, di ba? Bagong buhay. Tapos napunta ng Batangas, napunta sa Comfy. Ito po ay anak niya sa Dubai. Everyday, kung napapansin po ninyo, yung binabati ko na Janine Grace na almost everyday, silang dalawa ni Sister Trining ang nagpapaligsahan ng unang naglalagin eh. So, meron pong magandang nangyari sa kanya dito sa crisis na to dahil nasa Dubai nga raw po sila. So, pakinggan po natin yung kanyang sharing, mga kapatid. Good morning, Jesus. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat po ng Comfy members, sa mga taga-Compili pa po. Naka-attend po dyan ako ng isang beses. Pinag-pray over po nila ako bago ako pumuntang Singapore. At sa kinalakihan ko naman po nagawain kay Lord, sa bagong buhay kay Kristo, kumusta po kayong lahat? Tatandaan ko po, maliit pa lang po ako ng mga 7 or 8 years old po ako noon. Namulat na po ako sa ganitong gawain at nagla-love offering din po kami noon ng mga pinsan ko kay Lord. At natatandaan ko po yung verse po na minemorize ko po noon is nasa Kawikaan 3:5. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Na hanggang ngayon po ay daladala ko yung life verse ko po na yon. At totoo po na yung mga salita po ni Lord is makapangyarihan. Totoo siya, tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Sa awit 22 verse 22, ang lahat ng ginawa mo ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. So, gusto ko lang po magpatotoo sa ginawa ni Lord sa gitna po ng COVID na ito. Sobra-sobra po yung blessing niya na talagang si Lord is tapat po siya sa kanyang mga salita at totoo yung kanyang mga salita. Netong mga nagdaang pong araw, siguro 4 na araw po akong hindi nakatutok sa live. Hindi po ako nakapanood pero pinapanood ko po siya sa replay. Kasi po, nag-under po ako ng treatment po. Isa po akong PCOS patient. Unang araw po nagpa-check up po ako. Ang ginawa po sa akin is interview po muna regarding sa health condition. And then, agad po inanuhan nila ako ng lab test doon sa CBC. Then the second day po, nagpa-ultrasound naman po ako.
the third day, another 3 love test na naman po yung gagawin sa akin. At dun sa pang-apat po is yung para sa gamot na po. So, during those days po, talagang si Lord lang po yung lagi kong kausap. Siya lang po yung kinakausap ko. Tuwing pupunta po ako doon, talagang nagpe-pray po ako kay Lord na una, alam ko na pinagaling na po ako. Kiniklaim ko na siya na, Lord, pinagaling mo na ako. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. You are the one I praise. So, yun nga po. Doon sa patatlong araw ko, yun po yung pinakamahirap kasi meron pong isang test doon na gagawin na wherein na hindi po pwedeng mag-vomit. Kasi kapag po nag-vomit po ako is gagawin po siya ulit, which is sobrang mahal po kasi nung test na yun. Thank you Lord, yung pong test na yun lang po yung hindi na-covered sa insurance ko. So, the rest po na ginawa sa akin, covered po yung lahat ng insurance ko hanggang pagdating sa gamot na ibinigay sa akin, covered po lahat. Alam niyo po, bago po ako nagpa-check up doon, nung gabi po nagdadasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ang pera ko po dito is 850 lang po. To think na paano mo may isip na 850 magkakasya po dun sa pabalik-balik po ako dun sa doktor. Alam ko matagal pong gamutan na naman tong gagawin ko. Pinag-pray ko po yun kay Lord. Sabi ko, Lord, 850 po yung pera ko dito. Huwag mo naman pong hayaan, Lord, na makakuha ako dun sa nakatabi na nakalaan po para sa inyo. So, alam niyo po, may binigay po na message si Lord. Basahin ko lang po. Sa Malakay 3, verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. So, totoo po tong salita ni Lord, na kapag binigay mo yung nararapat sa Kanya, ibabalik po niya ng sikliglig at umaapaw pa po. Na to the point na hindi mo na nga po talaga alam kung saan mo siya ilalagay pa. Sabi nga po niya, there will not be room enough to store it. So, totoo po yun. Lahat po ng pinagdaanan ko na araw na yun, siya lang po yung nag-provide. Lahat po, yung 850 ay may sobra pa po. Meron pa po ako ngayong 600. Praise the Lord. Thank you po, Lord. Na iba-budget ko pa po siya na hindi ko po alam kung hanggang kailan tong COVID. No work, no pay po kami. No work, no pay po kami. So, pero ito pa po isang ginawa ni Lord. Dahil nga po no work, no pay, pero provided po ng company namin yung pagkain. At buhos biyaya po talaga si Lord. Tuwing magpapadala po yung company namin, sobrang punong-puno po yung rep namin to the point na, sabi nga po ni Lord dito sa Malakay, hindi mo na alam kung saan mo pa siya i-store. Totoo po yun. Tumawag po yung company, magbibigay po ulit siya ng isda po, fish na mackerel fish. 7 kilo po yun. So, tinanggihan po namin yung 4 na kilo. Hindi na po namin alam kung saan namin ilalagay. Kasi nga po, punong-puno na po ng manok, ng beef, yung rep po namin. So, tignan nyo po, kapag si Lord po talaga ang nagbigay, sobra-sobra po. Parang ikaw na po talaga yung mapapasuko. At
wala po ako talagang maano. Talagang yung mga salita po ni Lord, totoo po, makapangyarihan, totoo. Kaya, thank you Lord sa lahat po ng blessings mo, sa lahat ng biyaya. Malayo man po kami ni ate, sa pamilya namin. Thank you Lord sa guidance and protection, sa good health po na binibigay niya sa buong pamilya po namin. Talagang hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko lagi kapag yung ina-answer po ni Lord yung prayer mo, na minsan maglalakad po ako talaga na talagang thank you Lord, yun na lang po talaga yung masasambit mo. Thank you Lord, praise the Lord. Talagang napakabuti po ni Lord, talagang sobrang saya po na alam ko ito pong susunod na week po na pagpunta ko sa OB, na alam ko na po si Lord pa rin po ang magpo-provide kung ano man po yung babayaran ko doon. At yung po palang mga lab test ko din, lahat po negative po yun. Pinagdasal ko din po yun kay Lord na mag-negative po lahat. Siya na po yung nag-provide, pati po kagalingan, alam ko siya na din po yung nagpagaling sa akin. Kaya thank you Lord, thank you Jesus. At buhat sa kayamanan ng hindi mauubos, ibibigay niyong lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Thank you po kay Lord. And God bless po sa lahat. Ingat po kayo lagi dyan. God bless po. Good morning, Jesus. Ang family makakasama natin ngayon ay ang family ni Pastor Simple. Ayan. Sige, tawagin na natin itong angkan ni Pastor Simple. Ayan, Sister Jennifer, si Brother SJ, at si Sister Angela. Ayan. Hello, Pompi. Ayan, welcome, Pastor, Sister, at sa mga anak mo. Hello. Good morning, Jesus. Good morning po mga kapatid, sa ating lahat na nakikinig at nanonood po ngayon. Good morning po. Good morning din po sa CSM family po. Saka po sa Auntie Paula po, sa sa pamilya po namin nanonood. Good morning, Jesus! Taga-Kalo. Oh, Good morning din sa Garcia family, sa Calo family. Nasugbo. Sa Nasugbu. Thank you, Lord. At sa mga batchmate ko na nanonood ngayon, kinampanya eh. Batchmate, ha? Opo. Anong year yan? Batch 85 po nung elementary, tsaka batch 89 po ngayon. Nung high Ako, school. Welcome, mga... Oo nga pala, no? Ako kaya merong, batch. Ewan ko lang. Kung nga dyan pa. Brother SJ. Morning po sa inyong lahat. Andyan din ba yung mga, mga kaibigan mo na, di ba meron kang doon sa, sa PWU, may grupo kayo. Ano pangalan? Yung mga kasamahan mo doon? Mga klase ko po yun. Mga klase mo. Oo. Baka gusto mo silang batiin, nandyan. Hindi ko po na-invite. Hindi mo na Pero good morning po sa inyo. Baka mapanood nyo sa replay ito. Sa replay. Oh, mga kapatid, baka meron kayong gustong maitanong sa family ni Pastor Simple. Paki-text nyo lang kay Sister Ria at Tata. At habang nandito kami, pwede ko namang basahin kasi may mga parang katulad nga kahapon, marami tayong, sabi nga, hindi alam na si Sister Joy pala ay kapatid ni Brother Arnold. Baka meron kayong gustong malaman,
Sino kaya mauuna? Pastor Simple, sino ba gusto mong maunang... ako? O, sige. Meron akong tanong muna. Kung pwede bang dito, doon, ganon? Okay lang? Sister Jennifer, meron ako yung tatanong. Ito, honestly answer the question, ha? Kawa. Sino mas maganda, ikaw o si Tata? Siyempre po ako. Maganda po ako ng... ilang taon ba ta? Maganda po ako ng 4 na taon. Ako, layo naman yun. Ako, hindi bale, pagka si Sister Tata naman, nandito, tsaka si Minister Elmer, baka makabawi, hindi, magkaiba yung kanilang charisma eh. Pagka nakita mo si Sister Tata, malaki eh. Tsaka ang dating niyan, medyo alam mo naman yung background niya, no? Sa'yo naman, kakaiba pala. Sumasangain ka ba doon, Pastor? Opo, 100%. Ako, hindi ko na alam kung paano ako magsisimula eh. Well, anyway, siguro dun sa mga anak mo muna, siguro, pwedeng yung isang tanong, sagutin nila, Ay, oo, magkaiba kaya. Sige nga, tignan ko nga. Unahin ko muna kay SJ. Brother SJ, what makes you happy? Teka, mic daw, mic. Yung nagpapasaya po sa akin kapag tumutugtog po ako at saka napapasaya ko rin po si mama at daddy po. Okay. Pang Mr. Universe yung sagot. Yung mami pala niya, what makes him happy pagka napapasaya niya si mami niya, tsaka sa music, Siguro huwag muna akong tumalon sa kanya, ako rin gusto kong malaman, ano ba ang, tama ba yung question ko, tingnan mo, ano ba yung pinaka-genre o style of music na gustong-gusto mo? Tama ba yung question ko? Genre o style of music? And why? Sa ngayon po, yung gusto ko pong genre po ay jazz po, pati po funk po. Jazz tsaka punk? Opo. Funk F po. ba? F? F-U-N-K po. Ano bang, yung jazz, alam ko yung jazz, yung may mga saxophone, ganon. Bakit ba naging jazz tsaka funk? Depende po sa pagkakatugtog po kasi. Pero alam ko po pag jazz, parang, ginagamitan po ng mga extension chords po. Parang hindi lang po yung mga primary chords, may mga, yung katulad po ng mga accord po ni Pastor Lito po, yung mga ganun. Lito Ora pa? Yung funk naman? Yung funk po sa pagkakaintindi ko lang po, parang medyo bouncy po at saka masarap po yung feel po nun. Parang medyo napapag-groove ka po. Meron ka bang paboritong drummer? Ngayon po, sa Pilipinas po si Michael Alba po. Siya po yung drummer po, yung session drummer, isa po sa pinakasikat na drummer po sa Pilipinas at saka teacher din po. Anong pangalan? Michael Alba po. Michael Alba. May grupo siya? Meron po. Anong pangalan? Yosha po. Yosha. Oh, kayo naman may grupo ngayon. Voice for God. Sa bukas, mapapakinggan nila yung RTW na RTW Sisters. Pero surprise yun, So, puro sa kanya ba o okay lang? Okay lang ba? Si Angela muna, mamayang konti na uli. Sir Angela, hello. Kailan ka nagdibo? 2 years ago? Opo. 2 years ago. Napalo ka ba ng nanay mo? Po. Napalo ka ng nanay mo? Yung bata po ako. Yung nag-away po ata kami ni kuya nun. At saka po yung na-disgrasya po ako sa bike. Kaya sa puwet. Kasi sa Bible yun di ba? Anong course ba ngayon ikaw? Yung take ko po ngayon, accountancy po. Ay, accountancy. Naku, okay tayo. Kailangan natin sa Confi yan.
Tsaka pagka accountancy, mahirap yan sa numero. Ako, alam ko lang yung addition, ano pa ba yun? Ngayon, iba na, no? Kamusta naman ang schooling? Ayun po, kasi po yung medyo nahirapan po ako kasi nung senior high school po, hindi po ABM yung kinuha ko, which is hindi po connect sa kinukuha ko po ngayon. Kinuha ko po kasi ng senior high school is yung animation po. Yun po yung kinuha ko. Tapos medyo malaking adjustment po nung nag-college ako kasi iba po yung curriculum po. Ano po kasi, kailangan po dati, nung last year po, kailangan bago ka mag-take ng accountancy, dapat ABM po yung nakuha. ABM po, Accountancy and Business Management. Yung animation, yung para yan doon sa Walt Disney, yung mga ganon, yung mga nagdo-drawing. Ay, para pala yung nandun sa sa tiga Bulacan, tama ba ako? Yun din ba? Yung magaling Portrait mag-drawing? po. Si, si... Kuya Jan po. Brother? Jan. Sino si Brother John? Yung boyfriend po ni Ate Jan. Sino? Boyfriend po ni Ate Jan. Sister Jolly. Ayan, ha? Buti na lang, hindi ka pa nagbo-boyfriend. Strict ba ang daddy mo? Strict? Depende po sa sitwasyon po. Depende sa sitwasyon. Yung sige. Anong question? Dali. Sa kanilang dalawa, habang lumalaki kayo, ano ang impact ng pagiging full-time ng parents nyo sa inyo? Ayan, sige, ulitin ko. Habang lumalaki kayo, ano daw ang impact ng parents sa buhay nyo? Ikaw na mauna, sister. Pagiging full-time ng parents. Ayan. Yun po, malaki po yung impact sa buhay po namin. Kasi nakita po namin nung miracle na binigay po ni Lord. Tapos po yung mga, una po, pinagpapasalamat ko po talaga kay Lord na kay Lord po yung magulang ko. Kasi yung sa school po kasi, makikita po kasi yung difference po ng Christian na family tapos yung hindi po Christian. Kasi, makikita po kasi yun nagulat po kasi ako na dati nung first year college po ako. Parang, yun nga po, yung unang ko po, bago po ako naghahanap ng friends, nagulat po ako, may nakapansin po na Christian po ako. Hindi ko po alam bakit po. Kasi siguro po dahil sa kakastalk po nila sa Facebook. Kasi po bago po pumunta doon, madami na rin pong, marami po kasi silang nakita sa akin na hindi ko po alam kung ano. Tsaka may mga kaibigan din po ako doon na nauna sa school ko po ngayon na sinabi po nila na dito po ako lumaki sa Comfy. Kasi kilala po kasi yung Comfy sa buhay ko, sa friends ko. Kasi pinagmamalaki ko po kasi yung Comfy. Tsaka yung magulang ko po. Kasi doon pa lang po sa pagpasok ko sa private school, sobrang, kapag tumingin po kasi tayo sa makamundong bagay, hindi po talaga namin afford na makapag-aral po ako sa private school. Pero pag tumingin po kasi talaga tayo kay Lord, lahat mo na imposible, possible po. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord kasi full-time worker po sila mama at saka daddy. Tsaka hindi po siya kamaliit-maliit. Po siya, kamalaki-malaki po talaga. Ilan taon ka na? 20 po. 20. Parang yung kaisipan mo, 50. Sa iyong sagot, para bagang kakatuwa naman na yung mga, parang alam mo yung minumuni-muni ko, yung tanong ko kay Nico, kasi ako lang yun kung gugunitain lang yung kay Nico sabi ko, lagi ko siya nakikita naglalaro, ganito, tapos biglang all of a sudden, wala pala siyang bayad sa school, so on and so forth. Tapos yung sagot niya sa akin, parang simple lang, minuni-muni ko kasi pagdating pala sa school, hindi na siya sumali doon sa mga sports na o-occupy ng kanyang oras. So, ibig sabihin, pag sa school pala talaga siya, yung pala yung kanyang focus. Parang naalala ko rin, merong isang tatay tsaka bata dito sa yung kabataan dito. Kasi, sabi niya sa daddy niya, Daddy, ayoko na ng mag-basketball. Kasi buong buhay ko, maliit pa ako, puro basketball. Kasi yung basketball, parang isa naging daan para menos-menos ng matrikula. Tapos nung magka-college na siya, kukunin ulit siya ng coach niya para sa mga competition ng mga school, so on and so forth. Sabi niya, Daddy, pagod na ako. Sabi niya gano'n. At ayoko na. Alam niyo kung ano sabi? Gusto ko mag-aral naman ng todo.
Kaya yung kanyang pagkakasagot doon, nakakatuwa naman. Iba-iba kasi, iba-iba siyempre ang mga pamamaraan. At doon naman nung kay Pastor Tony, maiiyak naman talaga ako noon. Tumalikod na lang ako, iniba ko eh. Kasi sabi niya, sabi niya doon sa tao, magpasalamat kayo pag may pagkain. Sabi niya gano'n. Tapos basta yung sa pagkain, yun pala, noong kanyang pagkakalakal ng basura, hindi niya alam kung may pagkain o wala. Kaya parang nung minumuni-muni ko, parang talagang iniba ko na lang eh. Dahil, kasi marami rin naman akong nakikita, mga kapatid, na siyempre, na-bless yung mga magulang, talagang nagsikap. Tapos talagang mga eskwelahan ay talagang medyo mamahali ng mga lugar, ganito. Tapos pag hindi pa kayo nag-aral, na kailangan kasi, lalo na yung mayroong mga pamatrikula, pambayad, ganito. Pero by God's grace, iba-iba naman eh. Hindi naman natin pwedeng piliin ng ating magulang o tatay o family. Hindi tayo pwedeng pumili eh. Kaya sa ating kalagayan ngayon, gusto kong tanong kay SJ, what is the driving force that you are now in this situation of yours? And why Conservatory of Music? Siguro po, yung naging driving force po kung bakit nandito po ako sa sitwasyon na to, yung guidance po ng parents ko po. Yung? Guidance po ng parents ko sa decision ko po. Kasi yung pumipili na po ako ng first choice ko po talaga music po, tapos second din po accountancy. Pero parang nako-confuse po ako nun kasi wala pa po akong entrance examan. Pero Driving force, tsaka why music? Yan. Yun po, kaya po music kasi parang ayun po yung pinaka nasa puso ko po. Parang dun po ako masaya pati. Kasi kaya rin po ako nag-music, sabi ko po, gusto ko pong maging arranger para po sa church namin. So, kaya yun po. Amen. So, glory to God, yung driving force, guidance of the parents, mga magulang, tanggapin natin si Jesus Christ, guidance natin, Word of God. Tapos sabi niya, gusto niyang magamit sa church natin. Wow, okay ako doon. Sino ba paborito mong musician of all times? Medyo mabigat ata yung of all times, ano? Meron ka bang konting pyesa ni Beethoven o ni Mozart? Hindi masyado. Well, anyway, wag na muna yon kasi matanda na kasi ako kasi classical yun eh, mga classical. Siguro si Arnold na lang ang tatanungin ko. Pero napakinggan kita nun eh. Teka muna, nakalimutan ko na itong dalawa. Sa susunod na lang sila. O sige, sila na muna. Bakit ba? Ako nandito eh. Pagka kayo naman, kayo na magtanong sa kanya. Ay, sige. Mamaya ng konti. Baka meron kang paboritong tugtugin. Bukod doon sa nandun ako nung recital eh, di ba? Pero mamaya na yon, kung meron kayong na-prepare o ikaw kung ano yung paborito mo. Si mami mo na muna kasi sabi mo yung guidance eh, no? Sister, kamusta? 3 minutes na lang daw tayo. Hindi paano kayo nagkakilala ni Pastor, ha? Paano kang napunta kay Lord? O paano kang tinawag ni Lord sa gawain? Ayan, yan. Opo. Lagi ko naman po itong sinishare. Yung una kong tinawag ni Lord sa Comfy, marami po akong reason. Yung kapitbahay po namin, yung former, si Sister Ninang Alice Velasco, lagi po yung akong ini-invite. Jing, attend ka ng prayer. Saan prayer meeting yan? Alice Velasco. Okay. Kogyo Prayer Group Kila po. Brother Hector, naalala ko. Okay. Lagi pong nag-i-invite. Sabi ko, naglalaba po ako. Okay. Jing, attend ka. Gagawa po ako ng project.
hanggang po, marami po akong reason. Hanggang sa dumating po yung wala na akong ibibigay na reason sa kanya. Umattend po ako. First time kong umattend ng prayer meeting sa kanila doon sa bahay. Magkapit bahay po kasi kami. Doon ko po unang Pwede ko ba matanong sino yung worker? si Brother Arnold Mendoza po. Arnold Mendoza, okay. Ang worker po noon. Tapos, nung umattend po ako ng prayer meeting, di syempre nag-preach na po. Sa loob-loob ko, kinuwento yata ni Ninang Alice ang buhay ko sa kanya. Bakit alam niya? Ganon. So, sumunod, di na po ako umattend. Anong year to? Mga 1990 po. 1990. Opo. Tapos doon na simulang umaten sa Opo. Kogyo. Opo. Hindi mo ba nakikilala si Pastor na wala pa? Hindi pa po. Meron ka namang nung uma-attend ka na ng prayer meeting, meron bang, ano bang tawag dyan? Ibinigay sa iyong salita ang ating Panginoon Diyos na parang naging pinaka, ano bang tawag dyan? Life verse? Opo. Noong pong mag-LSS na ako, LSS nung mag-LSS, nung yung ibabaptize na, ang lagi ko pong sinabi, deserving ba ako? Tapos narinig ko po yung pinili kita. Pero hindi ko pa po nababasa yon. Okay. Tapos, along po ng pag-attend ng prayer meeting, doon ko po na... So, pinili kita. Opo. Tapos, yun nga, nung makita ko po yung John 15:16, yun po yung nagsimula na, yun po yung life Which verse ko. is? Hindi ako ang pumili sa'yo, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo upang ikaw ay humayo at mamunga at manatili ang iyong bunga. Sa gayon, anumang hingin mo sa aking Ama ay ipagkakaloob sa iyo. Ba, nako, para bagang you did not choose me, I chose you for you to abide and bear much fruit and whatever you ask. Yung napaka-yaman yan, sister, at yung historical background lang nung passage, historical background. Yun ang pinaka-direct na sinabi sa iyo ni Lord. Kamusta naman pala ang katuparan? Lagi ko pong pinanghahawakan yon kasi first ko pong natanggap ngayon nung nag-LSS. Pangalawa, noong pong time na mamamanhi ka ng mga Pangalawa, mami. dalawang beses? The same? Opo, kasi yun po yung, siyempre panganay po ako sa aming magkakapatid. Yun po yung noong in-announce ng mami na ikakasal na kami. Kamo? Nung in-announce po ng mami. Susundan ko lang. So, binigay sa iyo nung LSS. Opo. Pangalawang 1991. ibinigay sa iyo nung ikakasal ka na? Opo. Pero, meron ba nanligaw sa iyo? Ba't kasal ka agad? Ibig ko po sabihin, along the way, kung paano po naging buhay palagi yung John 15:16. Okay. Yun po. Kala ko arranged marriage, hindi naman. Si Lord po kasi. Alam ba nung mga anak mo to? Di naman, Opo, lang. alam Okay po lang. nilang dalawa. Okay. Opo, kinukwento So, hindi naman pala arranged. Oo. Opo. Walang... Si Tata. Mamaya na yun, si Pastor Simply magkukwento. Pero ako naman po kasi, habang pong lumalaki, habang pong nag-grow in faith sa Compi, na-develop po kasi sa akin yung relasyon kay Lord, na from time to time, lagi ko pong, Lord, anong gagawin ko? Lord, paano to? Lagi po yon. So, nung time po nung in-announce na nga ng mami, yon, kasi 1991, tapos 1997 kami kinasal, doon po yung pinili nga kita eh. Ganon po yung nun. Kaya, ang nakakatuwa po kasi tuwing darating po yung mga pagsubok ng buhay, lagi ko lang po siyang, Lord, di ba pinili mo ko? Okay. Yun, lagi ko po siyang pinaghahawakan bilang foundation ng Christian life ko po ngayon. Yeah. Ang mami ata nung araw, mahilig manggulat, hindi naman. Opo. Mahilig talaga. So, nagulat ka nung in-announce, parang gano'n. Parang meron din ako natatandaan nung araw niyan. Biglang may in-announce ang mami, no? Buti na lang, hindi ako ina-announce ng mami. Nagulat ka ba nung pwede bang magtumalon sa kanya ng konti?
Pastor. Si Pastor Simple. Sige, may tatanong muna ako sa kanya, sister, ha? Hindi ko... Simula nung nandito na ako at nung, alam mo naman, ang mga pangyayari sa atin, alam mo naman, di ba? Isa sa, katulad nung nasabi ko kay Pastor Tony, dahil kayong dalawang una kong napili sa disciples or patriarchs to be ordained as pastor. Pero alam ko, hindi nyo alam dalawa yon, di ba? Dahil surprise ngayon. Ako to, Kasi parang nakita ko, hindi kita nakitang tumaas ang boses kahit kailan. Hindi kita nakitang, parang hindi ka ata nakikipag-away. Ang ibig sabihin, hindi yung away-away. Parang hindi kita nakitang nakikipag-disagree o ano. Sa bahay, hindi ko nga naririnig yung boses mo. Ang alam ko lang, nakikita kita, gawa ka lang ng gawa. Tapos, ang nakita ko rin sa'yo, of course, given na yung simple ka lang at may kababaan ng loob. Isa pang nakita ko rin sa'yo, obey ka lang ng obey. Parang hindi ka, parang military. Pero yun, di ba, obey first before you complain. Sa'yo naman, obey and no complain. Parang yun ang nakita ko sa iyo, kaya yun ang major na nag-instill sa akin mind and heart para isa kayo doon ni Pastor Tony. Magkaiba eh. So, isa pa rin na kagusto ko sa iyo, kahit hindi ka marunong mag-basketball, nakikipaglaro ka sa amin, tsaka you associate ba? Kahit na alam ko hindi mo kaya, pero sumasali ka pa rin. Kumbaga, kakaiba tong tao na to. Yun yung akin. Tsaka, ang sabi naman ng mga members natin, tinalo mo daw si Minister Jeff. Kasi kung si Minister Jeff ay si Mr. Pogi, tinalo ni Mr. Smiley. Ba't lagi ka bang masaya? Yun po. Siguro po dahil natutuwa po ako doon sa ginagawa ko. At saka yung pong mga sinasabi nyo kanina, doon ko po lahat nakuha sa training sa Compi. Nung mag-train po ako dito, isa pong natatandaan ko ng mga panahong yon, yung pag-respect po sa mga minister. Bilang training po nung panahong yon, bawal ka nung sasagot sa mga mga minister. Tsaka yung natandaan ko rin po noon, ayun po, punta po sa prayer meeting. Ikaw yung kukuha ng mission report, gitara, yun po. Siguro po yun ang nakita ko rin po yung paggalang po sa bawat isa. At yun naman po, glory to God po, dito ko rin po nakuha sa Compi. Na nakita ko na, yun nga, kahit po dito sa Compi, yun nga, parang nahihiya akong tumawag na, "Hoy, Roger!" Parang ano po, lahat po ang tawag ko, brother. Tsaka hindi, para po sa akin, parang hindi po ako hindi po ako palautos na tao. Parang nahihiya nga po ako. Yung ginagawa ko na lang po, ako na lang po yung kaya yun po siguro. Tsaka sa basketball naman po, ano ba ito? Kaya lang po ako nasali pag may liga. Hindi, pag tinawag kita, halimbawa, umaga, si Minister Ray Danganan, pag Wednesday o pag hapon, kakalabog na yung kanyang bola doon. Minsan pag Wednesday, hindi ka makabuo ng 10. Anytime na tawagin kita, sabi ko, kumbaga, hindi naman sa pandagdag lang para makumpleto yung 10. Parang anytime na kahit tulog, kahit na hindi naman siya maglalaro, kahit ano ginagawa, sasali. Kaya sabi ko, ibang klaseng yung yung camaraderie ba yan o pakikisama? Glory to God po, glory to God. Hindi naman sa tinataas ko, Pastor, okay lang. Ang balita ko, sa bahay, ganun ka rin daw Ganun din po ako sa bahay. Ikaw din ba naglalaba? Madalas po. Huwag na muna. Nagluluto. Ako din po. Ano? Ako din po nagluluto ng kanin. Teka muna. Huwag na. Balik na muna ako kay Angela. Baka mamaya, buti hindi ko natanong si Arnold kasi kahapon. Hindi ako binigyan ng pagkakataon Kung ako nagkaroon ng pagkakataon kahapon kay Arnold,
Kasi si Arnold, o wag na muna, ano pa lang yan, alas 3, alas 4, nagluluto na. Ganon ka rin ba? Hindi naman. Ganon ka rin. Alas 4 po. Ako naman, wala akong ginagawa sa bahay. Saka na, gusto niyo ba akong tanungin? Wag na muna. Baka mamaya, si Sister Ria nagkakarpintero. Ako lang ako si meron, sabi nga ni Kuya Nandeng, meron daw akong push button. Yung pupus, voice command. Hindi bali sa'yo na uli. Meron ka bang pinanghahawakan na salita ng Diyos? Yung pong akin John 15:7, na kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko nananatili sa inyo, hingin ninyong inyong maibig at ipagkakaloob ko sa inyo. Nangyari po itong salitang ito doon sa lugar po namin. In 1984 po, nakaka-attend kami ng prayer meeting. Noong pong panahong yon, yung pong Sister Glory, Kapatid mo yun? Opo, Sister Glory kamanggagawa po. May sakit po noon yung sakit po sa baga. Ano po yun, 3.5 years na po siya. O 3.5. Na siya po yan, dahil nga po nung panahong yon, kami naman po mahirap na tao, isang kahig, isang tuka. Hindi ho namin kayang dalhin sa ospital yung aming kapatid, Sister Glory. Kaya nung po, hinahanap na lang po namin yung mga albularyo sa buong Batangas po, halos na naikot na po namin yon. Pero hindi rin po gumaling yung aking kapatid. Dahil yun nga po, hanggang sa dumating na po yung 3 taon kalahati, Sister Glory, yun po, nakahiga na lang pong ganon, iniintindi na lang po namin talagang mamatay. Pero, salamat po kay Lord at nung panahong yon, yung mga manggagawa na pumupunta sa amin, nung pong mga panahong yon, sina Brother Max Pagirigan po kasama ng bagaman hindi full-time. Pero kasama po yun. Saan na sa Tiga Makati yan? Opo, siya panahon pong nagpupunta po. Oh, Brother Max. Kaya yun po, siyempre po sa katulad ho namin wala, aasa na lang po lamang kami kay Lord. Pero nung pong mga panahong yon, bigla pong yung si Brother Bing, ano bang pangalan noon? Abing, yung pong kilala po niya yun. Oo, si Brother Abing. Nagturo po yun tungkol sa John 15:7. Nung pong panahong yon, talaga pong suko na talaga kami na iniintindi na lang po namin mamatay yung aking kapatid. Pero yun po, ginawa ko po ng mga panahong yon, pinanghawakan ko po yung John 15:7. Ang sabi po doon, sa English nga po, if you remain. Ang po sa akin yung remain. At ang sabi nga po, ang nakita ko po doon, yung sa pagre-remain, nakita ko po doon yung answer prayer. At yun nga po, hanggang sa, yung pong kapatid ko, Sister Glory, hanggang sa, para bang iniintindi na lang po namin mamatay. Pero dahil nga po sa word na yon, yun po ang nagbigay sa akin ng lalo ng kumpiyansa para lalong magpatuloy sa gawain. Sa totoo lang po, hindi ko rin naman pangarap na maging manggagawa. Dahil sa amin, parang ako, yun, kami nga po, 8 magkakapatid, 2 po kaming lalaki sa huli. Yung po mga kapatid ko, may asawa na po silang lahat. Kami na lang po 2 kapatid ko, lalaki ang wala. Ay hindi po ako, sabi ko, kung ako po yung maglilingkod kay Lord, paano na kayong magulang ko? Hindi na po namin ipapagawa yung bahay namin. Dahil ako po yung, parang sa palagay ko, ako ang tutulong sa kanila. Pero yun nga po, dahil sa, nung panahong yon, hanggang nga po sa, 1980 po, sumasama po na po ako doon sa, pero hanggang lang po, hanggang doon lang. Tapos nung ipatawag na ako ng mami sa Maynila, yung po, nagdalawang isip po ako. Sabi ko, hindi po ako pwede sa Maynila, pambundok na lang po ako. Pero yun po, ang salita din po ng Diyos, sabi ko, Lord, yung inaalala ko po na hindi namin papagawa yung aming bahay dahil pag ako yung naging manggagawa. Pero alam niyo po, lahat naging buhay po sa amin yon. Talaga ngayon po, awa ng Diyos, yung bahay po namin na dating ano bang tawag doon, ng aming pong haligi ikahoy, yung bubong po namin kugon, talahib ang dinding, kawayan po yung pinakapako ang ganon. Ngayon po, thank you Lord, dahil yung pong Word of God nabuhay sa amin. Sa akin. At yun nga po, thank you Lord, yung bahay namin. At nakita naman po ninyo ng panahon yun. Medyo bunggalo na ng kaunti. Amen. Kaunti nga lamang po. Pero salamat po kay Lord. At noon nga po mga panahong yon, piniprisigot pa ako, sabi niya. Kaya daw po na ipagawa yung aming bahay dahil daw po sa love offering. Kaya daw po nakapagpaano kami. Biniro ko na lang po sila. Sabi ko, kung nilakan-lakan po ninyo sana nga yung bigay, dapat tumalaki yung aming bahay. Pero yun po, salamat sa Panginoon at yun po yung Word of God. Talaga po hanggang sa ngayon, pinangahawakan ko po yun. Na
ipinakita naman po ni Lord, yun nga, ngayon, lahat ibinigay na po ng Panginoon eh. Kami, wala akong pampaaral. Sa totoo lang ho, hindi man ho tinatanong yung natapos ko, ararotical lang po yung akin natapos. Ano? Ararotical. Mag-aararo. Pero salamat po sa Panginoon at ano po yan, nung mapunta po ako sa nautical, ganitong... ikaw din, nautical. Ararotical nga lamang po. Nautical. Mag-aararo po. Okay. Kaya salamat po sa Panginoon at nung dalhin ako dito ng Panginoon, yun po, salamat po sa Panginoon. Kung ano man po yung naabot ko ngayon, sabi ko nga po, natatanda ko po kay si Pastor Romay po ang lagi nagtitrindi sa akin sa Kalo. Isang natatandaan ko po sa kanya, kung sakaling dumating ka na sa ganong kalagayan, isang bagay, ang sabi niya, huwag kang magiging mayabang. Diba? Kaya salamat po kay Lord at kung ano man po akong meron ngayon, ang lagi ko po sinasabi, lahat ay papuri kay Lord. Sa totoo lang, wala naman talaga ako pagmamalaki. Kung meron man ako ngayon, lahat po kay Lord. Sabi ko nga, yung mga anak ko po, alam nyo, isang bagay na natutunan ko, hindi ka pala dapat malungkot sa buhay mo. Ako po sa totoo lang, hindi po ako nakatapos sa mataas na paaralan. Pero nung mapunta po ako din sa ganitong gawa, isa na po yung sinabi ko. Sabi ko, Lord, yung pong hindi ko nagawa, sabi ko, Lord, sa mga anak ko na lang po. Amen. At yung po, thank you, Lord, awa po ng Diyos yung anak ko, nakatapos na po yung isa. Kaya sabi ko nga po, lahat sa Panginoon. Kung may ipagmamalaki man po ako, wala pong iba kundi ang Panginoon. Amen ako dyan, amen na. Alam ko nung unang panahon, mahihiyain ka daw. Opo. Ngayon, by the power of the Holy Spirit, pagka natanggap natin kasi si Lord, parang katulad sa Book of Acts, parang, di ba yung mga disciples nga, tumalikod, natatakot, fearful, pero nung pagbuhos ng Espiritu Santo, kahit ibuhis na yung buhay, tumapang no? Boldly proclaiming the Word of God. Kaya nga po nung patawag ako ng Mami Ligaya, kaya po ayaw ko eh. Sabi ko, hindi po ako marunong mag-English. Okay. Sabi ko, yung English ko pong alam, siguro 2 hilera lang pong gano'n. Ano ba yung 2 hilera na yan? This is the day. Meron akong alam yan. Na sa isang My name is... Hindi, meron tayong worker niyan. Teka muna, paano ko ba to? Teka muna, ewan ko, kumalat. Oo, si John. Bigla daw doon sa prayer meeting niya, may umaaten. English, paano yan, Beb? Paano yan? Saka na lang, kukwento ko sa inyo. Para magang, meron doon, kalimutan ko na. Saka na muna. Dito na muna tayo kay Pastor Simple. Nako, masaya. Paano ka bang Ito na lang. Bigyan mo naman kami ng tip kung paano kang gumawa ng lesson tsaka sermon. Medyo mabigat ba yung tanong na yun? Kasi bawat isa sa atin, kinakausap ni Lord. Parang sa akin, ako naman, ikaw na muna, wag na ako. Lagi naman ako nagsishare sa inyo eh. Paano ba? Katulad nga po na nabanggit ko kanina, hindi naman po ako ganong Yun na nga, yun. Pero nung mag-aral po ako sa LTI, doon po ako nahirapan. Bakit? English po lahat ang nagsasalita. Yung aming teacher, Amerikano po. Okay. Kaya Baka Canadian ba? Canadian. Opo. Sige. Nung tatandaan ko po noon, dito na po, mag-a-attend kami. Pag nag-exam na po, yun ang problema. Pag nag-exam. Alam niyo po nung una, siyempre, ilan lang po yung naintindihan ko eh. Alam niyo, sa totoo lang nung una ako nag-exam, sa 100 ang nakukuha ko, 35. Ba? Talagang ano po. Pero nakita ko po doon, lagi kong humihingi ako ng tulong kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko po ito alam. Bagaman po nung panahon yung kasama ko, Sister Rob, siya po yung pinaka-ano namin doon eh. Hindi ka naman pwedeng pag nag-exam, hindi ka naman pwedeng mangopya. Dahil nahihiya ka. At saka kay Lord, ano naman. Pero alam niyo, sa totoo lang, anong una, hiyang-hiya po ako. Pag ipinapasa ko, kulang kung hindi ipasa eh. Sabi ko, parang wala na yata ako nasasagutan ganito. Pero alam niyo po, doon ko po natutong sabi ko, Lord, yung kawalan ko, sipi sa totoo lang, ibinibigay ko sa inyo. Yung po hanggang sa, binibigyan po ako ng Panginoon ng karunungan. Hanggang po sa habang tumataas pong ganon, nakakakuha na po ako ng yung 35, naging 38, naging 40, hanggang po sa bago po natapos yung exam namin, nakakapasa na po kung sa school, nakakapasa na po.
Kaya lahat po ng yon ay kay Lord lang po ko nakuha. At isa pong natandaan ko rin po, yung pakikinig. Kaya nga po, sa totoo lang, no, maraming mga English na hindi ko naman po ganong alam eh. Pero, yun nga po, dahil sa napapakinggan mo, naging ano. Yung po, sa totoo lang din po, Sister Y po, pag nag-aaral kami ng medyo ano, kasama ko rin po siya. Simple yung pong mga malalalim na English, hindi ko po gasinong ano yun. Pero salamat po kayo, yung mga anak ko, hindi po ako nahihiya magpaturo. Me also, Tinuturuan niya po ako ng anak ko, Daddy, ganito po ang pronounce ng ganito. Huwag pong parang Bisaya. Pero yung po, ngayon po, kaya nga lagi ko sinasabi, yung mga anak ko rin po, glory to God, hindi po ako nahihiyang paturo sa kanila. Hanggang ngayon. Amen. Kaya, You know, Brother Pastor simply, me also, I have a hard time studying the Word of God in English. But, you know, the Lord is so, how do you say it? Yeah. The Lord is good. His love is eternal, and His mercies endureth forever. Hallelujah. Natutuwa lang po. Amen. Ang totoo mga kapatid, sabi sa Bible, wala daw katapusan ang, sabi nga ni Haring Solomon, ang pag-aaral, knowledge, so on and so forth. Sabi, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Magkaroon kayo ng reverence for God and obey His will. Sabi niya ganun. Walang katapusan at ang akin ding nakita sa takbuhan sa gawain, ipamuhay mo ang ibinigay na salita sa iyo ng Diyos. Ipamuhay mo. Kasi pwedeng ang daming knowledge about the Word of God, and how about that knowledge applying? Parang meron dito doon sa sinabi mong remain, meron akong natatandaan na isang remain. Dito sa remaining, doon sa John 15:7. Dito sa John 15:10, it says, if you obey my commandments, or if you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's command, and I remain in His love. So pag nananatili tayo at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Isa yon. Kaya nga, again, nasabi ko na hindi naman patagisan ng talino, pahusayan, pero kailangan, of course, we study the Word of God. Pero hindi yan mapupunta sa ulo na feeling spiritual o spiritual superiority na you will look down on others na hindi, sino ba yan? Saan ba nagmula yan? Pero alam nyo ba, tayo mga patutuo na ang salita ng Diyos ang nagbago sa atin. Marami sa amin, hindi naman kami graduate ng theology, mga kapatid. Ang aming pinanghahawakan ang salita ng Diyos, na ang Holy Spirit ang nagbibigay ng understanding, at by the grace of God, sa pakikisalamuha, sa body of believers, sa mga naunang mga manggagawa na pinili at tinawag ni Lord, eto na kami nagiging patotoo. Napakahalaga niyang witness tayo. Hindi ko minamasama ang mga nagsusunog ng kilay. Glory to God, at nabigyan ng pagkakataon yung mga kasamahan natin naghahayag ng salita ng Diyos, at nakagawa sila ng mga libro at mga comments sa Bible na mga scholars noong unang panahon na ating ngayong pinakikinabangan, at dahil din sa ating technology ngayon ay nakakatulong ng maigi sa atin sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, pati Hebrew word, pati Greek word, pati historical backgrounds. Maraming mga Christian scholars na ating pinakikinabangan ngayon. Kaya glory to God, tayo sa Comfy ay patutuo na mahalaga matanggap natin yung salita ng Diyos, bigyan tayo ng awat grasya sa pangunawa ng Holy Spirit, and grace for us to obey. Ano, Pastor? Amen. Oh, Brother SJ, okay. Meron ka bang Sister Angela, meron ka bang sasabihin sa mga kapwa manggagawa dito, peer group mo, tsaka yung ating mga CSM brothers and sisters?
ano po, patuloy lang po tayo magtiwala kay Lord, tsaka lahat po ng plano natin, si Lord lang po yung nakakaalam, tsaka ano po, continue to be a blessing to others po. Wow naman, grabe nga, no? Iba pala yung ano nito. Matanda na pala yung isip nito. Kala ko, baby pa eh. Pero pag nagsalita pala to, parang kapraso lang. Pero it is profound, ano? Simple but profound. Mana siguro kay SJ. Kay Daddy galing kay Lord, ha? Oh, isa na lang bago tayo magpaalam, ano? Pero hindi, dire-diretso lang tayo. Brother SJ, ano ba yung paborito mong awitin sa Comfy? At pwede mo bang tugtugin at aawitin ng mga nanay, tatay at kapatid mo? At bakit mo nagustuhan? Yung pinaka-paborito ko pong kanta po ng Comfy, yung O Yahweh po. Kasi nung college po, parang ang ganda po ng tono niya, lalo na po yung message po. Yung, O Yahweh, you are my strength. Ay, kinanta yan nung anak ni Brother Bernie sa Yahweh on Tour. Aba, mukhang confirmation na Yahweh on Tour. Okay, mga kapatid, pakinggan natin itong paborito ng angkan, and then Pastor will give the final blessing. Ito, inayos na natin. Sige, punta na kayo doon. God bless, mga kapatid. Good morning, Jesus. Uy. Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. I give you praise, I give you glory, now and forever, my Lord. Oh Yahweh, you are my strength, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. I give you praise, I give you glory, now and forever, my Lord. Oh Yahweh, you are my strength, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength, you are my life. Sige po, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Mapagmahal po naming Ama. Una sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito. At nawa po doon sa aming napakinggang salita sa araw na ito, nawa po, Lord, ay maging gabay po namin ito. At salamat po sa buhay ng mga salita na nagiging gabay namin araw-araw. At muli po, Lord, sa mga sandali rin pong ito, salamat sa mga kapatiran namin patuloy pong sumusubaybay ng gawain namin ito. Lalo po ninyo silang pagpalain, ilayo sa lahat ng kapahamakan, at lalo-lalo na po ngayong Panginoon, sa kalamidad na nagaganap. Salamat po sa pag-iingat sa aming mga kapatiran
na sa buong mundo, alam namin, Lord, na wala pong ibang makapag-iingat kundi kayo lamang, Panginoon. At muli po, Lord, ganun din po lahat ng gawain namin sa magkapong ito. Pangunahan po ninyo kami, Lord, maluwalhati po at madakila ang inyo pong dakilang pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning,